matagal naghintay sa pagkakataon ito. Congratulations, sir. Ngayon, open ang ating floor sa mga katanungan ng ating members of the press. Unahin na natin si MJ Marfori from Malaman, kailan po naibalita sa inyo etong good news? Nasaan po kayo noon at anong naging reaction nyo? That's what Tito said. Kahapon ng umaga ay nakatanggap ako ng text galing kay Atty. De La Cruz, kay Atty. Buko. At sinabi niya nagkaroon ng lumabas ang desisyon ng IPO at pinadala ako ng kopya. So, una sa lahat ay abot ang pasasalamat ko sa Panginoon Diyos sapagkat yun yung matagal na naming ipinaglalaban at pinagdarasal. Ikaw, nasa Ako kasabay nung lindol nung nalaman ko eh. Hapon na po? Hapon niyo na po nalaman? Or... Oo. Kasi hindi ko siya nga pala. Doon sa nagtatanong ng anitong icon, ang ibig sabihin po niya na I created our name. Wala. Pasikat lang. Okay. Kasi ako mga ganun marinig. Panahon na din doon lang. Hindi ko masyadong nakita ko lang si Atty. Buko sa TV. Doon lang ako humagulol talaga. Wow. Ako naman, bakit naiyak ka kay Atty. Buko? Hindi, magaling. Sa galing. Ang Okay. galing magsalita eh. Ako naman, nasa taping ako ng sitcom ko sa GMA. Tapos, dami nagte-text, nagko-congratulate. Sabi ko, hindi naman ako graduate ka. Bakit ka? Puro congratulations. Tapos, pinadala sa akin ng kapatid ko si Maru, yung statement lang. Doon ko lang nalaman. Pero hindi kagad nagsingkit sa akin. Eh. So, ano ba to? Kasi mga legal na termino, hindi ko masyado maalam sa mga legalities, yung mga legal rights. Ang alam ko lang at nararamdaman ko ay yung moral rights. Yung moral rights, yun ramdam na ramdam ko yun. So throughout the day, lumindol, medyo naguluhan yung isip ko kasi yung mag-ina ko, nakasakay sa Ferris wheel. Sa Tagaytay! Parang namumura ka. sa Tagaytay. Sa tindin. Mag-ina. si Paulie Dasitari, nakasakay sa Ferris wheel doon sa Tagaytay. Nung lumilindol. Sabi ni Paulie, nakala daw niya luma na yung Ferris wheel, gumaganon. Medyo naguluhan ako. Pero as the day went on, Christmas party kami, doon pa lang nagsingkin sa akin na, uy, ito na yata yung kung saan kami dinadala ng tadhana at mukhang mabait naman ang tadhana sa aming tatlo at sa lahat ng Dabarkads. Kaya laking pasasalamat. Yung pakiramdam, follow-up ko lang po, yung pakiramdam ninyo na binibigyan po pala ng pagpapahalaga ang mga creator ng IPO na hindi porket na-trademark ng iba, kanila na yun. Kung sino nag-create, sa kanya po pala yung may karapatan, di ba? Mas magandang ipaliwanag yan ni Atty. Pero kayo po, Hindi, bossing. Atty. Sige na. Mas magaling siya magsalita. Taga-Bulacan yan. Kaya mas malinaw, mas tatago sa puso natin. Pero ito, Idol Joey nga, no, na kayo kasi gumawa ng Itbulaga na binigyang pagpapahalaga, di ba? Undisputed, without reasonable doubt. Inyo yun. Oo, nakakatuwa yan. Alam mo, madalas sabihin niyan, si Joey nakaano yan. Pero kung hindi sa kape, sa kusina ni Tito, baka hindi ko naisip yun. Ito, dagdag ko lang. Ang kasama ko noon nung naisip ko yun, yung gano'n. Ang pangalan si Jess Espiritu. So paglipas ng panahon, sabi ko, religyoso ako tao. So sabi ko, Jess Espiritu. May Jesus na, may Holy Spirit pa. So, Spirit of Jesus. kaya nga yung Jess. Ibig sabihin nun, wala ito. Maraming
ginagawa niya. Hindi ka kaya maging santo. Uy. Siguro in answer to MJ, before I turn it over to Attorney De La Cruz at Attorney Buko, we knew that we had the right to it. You know, we knew that Joey created it, we nurtured it, we fostered it. Di ba? All throughout these years. Tapos malalaman namin 2013, may nag-file pala. Di ba? Ng trademark. Masakit sa loob noon dahil because as a matter of fact, there was deception. Hindi namin alam na may nag-file ng section 16, 22, 25, I think those are the 16. Puro merchandising. Ibig sabihin ng pagbebenta, magbebenta, baso, t-shirt, ganun. Doon yung trademark na yun. Kaya talagang, we felt so, it was unfair. Anyway, to answer the legal implication naman ng tanong mo, MJ, Attorney, please. Thank you, sir. Nung unang i-final namin to, nung una kasi, marami nagtatanong kung bakit hindi na lang nila gamitin nung sila gumawa ng title na Itbulaga nung sila ay lumipat. In fact, ang advice namin sa TVJ, legal opinion namin, pwede nilang gamitin kasi sila ang nilikha at yung registration naman ng kabila ay merchandise lang, hindi sa TV show, hindi sa entertainment. No? So pwede nilang gamitin talaga. Sila ang nag-decide na huwag gamitin dahil nirespeto nila yung batas. Nirespeto nila yung registration na ginawa ng tape. Bagamat sa opinion namin, mali yun. Hindi tamang i-register nila. Nirespeto nila yung proseso. Kung sabi ng TVJ, sige, tayo ang mag-adjust. Kaya hindi nila ginamit yung title. Ngayon, lumabas yung desisyon. Nagsasabi na ang creator, ang may gawa, ang may likha, ang may karapatan, TVJ. Sana inaasahan naman namin, respetuhin din naman nila yung desisyon. Habang nag-aapila sila, huwag nang gamitin bilang respeto. Dahil respeto ng TVJ, yung batas, yung proseso, we can only expect that they will do the same. Thank you.